Trending update. Hala, nakakagulat. Chavit kumanta. Kumalas na sa palasyo PBBM na shock. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kabibig, ano ba naman itong binulgar ni ex-kong Governor Chavit Singson? Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Syempre, boses pa lang, alam na natin, walang iba kundi si Kabibig. Ayan, syempre, supportahan natin ang channel ni Kabibig. Pakibisita yan mga katunay at huwag nyo kalimutang mag-subscribe kay Kabibig. Ipagpatuloy natin. Binulgar niya na may malubhang sakit si BBM, Alzheimer's daw. Hala ka, totoo kaya ito, Kabibig? Well, sabi yan ni Chavit Singson. Naku, kung ganun, may capability pa ba siya na maging presidente? Alzheimer's, ibig sabihin nun, di ba, yung sakit sa limot? Yung nakakalimot ka na, yun ang ano eh. Parang kalimitan nun, di ba, yung sa mga nagkakaedad na, doon sa mga matatanda na. Pero ano ba yan mga katunay? Yung Alzheimer's bang yan? Lahi-lahi ba yan? O talagang kusa talagang dumarating sa isang tao? Anong klaseng ang gulo, naguguluhan ako sa revelasyon ni Chavit Singson. Kaya pala, bulol na bulol magsalita. Yun ba talaga ang punto ni Chavit Singson or ibang Alzheimer disease or Alzheimer na pinupunto niya? Kasi ito sabi ni Chavit Singson, former Governor Chavit Singson, after the election, may Alzheimer's na si Bongbong, di na ako kilala. Nako! Nabudol ka, no? Hindi, parang ano siguro, parang yung kasabihan, di ba pag nakakalimutan ka na ng isang tao, parang syempre nagkakaroon tayo ng reaksyon na siguro may Alzheimer's na yung tao na yan, di na tayo natatandaan. Para sigurong ganun yung pinapalabas niya. No? Pero kasi kung talagang may Alzheimer's, mahirap talaga yun. Syempre, pag ikaw nanunungkulan ka, syempre, lalong-lalo na sa mataas na posisyon, hindi pa pwedeng meron kang ganun. Diba? Syempre, maraming magiging makakalimutin ka. Baka mamaya makalimutan mong presidente ka, yun ang mahirap dun. O, diba? Pag ikaw, sasabihin sa'yo na, uy, hindi ka presidente. O, konsihal ka lang. O, diba? Pwede siyang mauto ng ganun. Hindi kaya ganun ang nangyayari. Hindi ko lang sinasabi may Alzheimer, no? Parang ano lang tayo, joke time lang. Hindi kasi sinasabi na parang pag may Alzheimer, hindi ikaw ang presidente. Ako ang presidente. Diba? Kasi parang ibang desisyon, hindi siya parang parang hindi siya yung nagdedesisyon, parang may iba talagang nagdedesisyon bukod sa kanya. O, di ba? Baka sinasabi sa kanya, uy, barangay chairman ka lang, hindi ka presidente. Naramdaman mo ba na parang hindi ka na importante? Naramdaman mo ba na initsapuera ka na kasi nasa power na si BBM? Kasi nung panahon ng kailangan ni BBM ng mga taong kaagapay at posibleng si BBM parasite sa mga taong feeling nila natutulong sa kanya para magkaroon ng power, isa si Chavit Singson ang tumulong kay BBM. So ngayong tapos ng eleksyon, nakaupo ng presidente si BBM, nakalimutan na pala niya si Chavit Singson. Kaya sabi ni Chavit Singson, after the election, may Alzheimer's na si Bongbong. Yun ang mahirap doon, na wala yung palabra de honor. Kung tutuusin talaga sa nangyayari ngayon, no? Lahat ng mga kasama ni PBBM, since day one, gaya nila Attorney Vic, nila Attorney Trixie, marami pang iba, is talagang nawala. Diba? Like din sa mga Duterte, diba? Ito, si Chavit, marami pa. No, talagang nawala sila lahat. No, yung mga kasama ng day one. Ang talagang nakinabang talaga ngayon, ngayong mga panahon na to, is yung mga hindi naman kasama ni PBBM sa hirap. 'Di ba? Kumbaga nakasama lang sila ngayon ginhawa na Nakaupo na siya. Pero yung mga kasama sa hirap talaga is nawala. Yun yung yun yung masakit doon. Kumbaga syempre, alam natin ang mga Marcos talaga. Alam natin na
maraming kritiko eh. 'Di ba? Maraming galit sa pangalan nila. No? Maraming galit, maraming inis, maraming hindi pa napipaliwanag kung ano talaga yung mga nagawa ng Marcos, kumbaga lason ng mga isip, 'di ba? Kumbaga ito yung mga tao na talagang naging kasama niya, no, na lumaban para sa kanya, kumbaga tinulungan siya, 'di ba? At saka syempre, lalong-lalo na, 'di ba, bumango yung pangalan nila uli ngayon, nakabalik sila. Dahil dun sa mga tao na nakasama nila since day one. 'Di ba? Kaya syempre hindi mawawala sa isip ng mga tao sa pag-iisip nila na parang ano ba 'to? Ginagamit lang ba sila parang ganito, ganyan para makabalik lang sa power kung kailan nandiyadyaan na. 'Di ba? Kasi nagtataka na tayo, iba-iba na yung kasama nila eh. May mga dilawan na. 'Di ba? Alam naman natin ang dilawan at ang mga Marcoses talaga is mortal na magkalaban talaga 'yan. Pero nagtataka nga ngayon, no, mga dilawan halos nagbabow down na sa kanya. Pero ang tanong diyan, syempre, nasa posisyon si PBBM eh. Paano kaya kung mawala na sa posisyon si PBBM at kuwari halimbawa, maupo sa posisyon dilawan? Ano kaya, ganun pa rin kaya ang magiging pakikitungo ng dilawan sa mga Marcos? Di na ako kilala. Ito ha. Billionaire News Channel, BBM got Alzheimer's after I help him in 2022 polls. O sabi ni Chavit. Former Ilocos Sur Governor Chavit Singson on Tuesday expressed disappointment over being forgotten by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after helping him with the 2022 presidential elections. So ikaw lang ba ang naka-feel ng disappointment, Chavit Singson? Pero mas malala sa'yo. Kasi I think you gave money, you spent money para tulungan si Bongbong Marcos. Pero kami mga botante, we never spend money. We spend our trust, our respect kay Bongbong Marcos. Pero malaki na rin yung trust at respect. Pero ngayon, kung nabudol ka ng milyones, kami nabudol ang aming boto ni Bongbong Marcos. Sabi dito, in an interview with BNC's at the Forefront program, Singson claimed that Marcos was actually supposed to run for vice president since then Davao City Mayor Sara Duterte was popular among voters to succeed her father, then President Rodrigo Duterte. Marcos ran but lost to former Vice President Leni Robredo in the vice presidential race in 2016. According to Singson, Marcos had sought his support for his second vice presidential run. Kasama sana si VP Sara. At the time, Singson was serving as the president of the League of Municipalities of the Philippines when he was the mayor of Narvacan, Ilocos Sur. The game plan, he added, was for Marcos to aim for the presidency but to slide down to vice president if Sara decides to run. O, yan ang game plan nila. Okay. Sabi dito, magfa-file tayo ng certificate of candidacy for president. Pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. Then I have to talk to Sara, ikaw ang vice president para protektado ka. Oh, planado talaga. Binudol nila ang mga Duterte, ginamit nila ang mga Duterte. May game plan na pala. Yun ang masama doon, di ba? Talagang ang mga Duterte kasi, dito kasi malinaw na para talaga silang nagamit. 'Di ba? Kasi hindi naman talaga nila ambisyon na tumakbo sa mataas na posisyon. Siguro kung tatakbo sila, sila lang talaga, independent talaga, sila lang talaga. 'Di ba? Kaso nga lang syempre, mas pinili ni VP Sara na sumama diyan sa unit team, nagtiwala siya, no? Kumbaga kasi kung tutusin, kung tatakbong presidente si VP Sara noong 2022, malaki ang pag-asa niyang manalo. Diba? Malaki. Kasi, sinasabi nung iba, malaki pag-asa ni Sara Duterte. Sumama lang naman kay BBM yan, kaya pumutok ng 32 million. Mayroon mga nagsasabi ng mga ganun. Kasi ito lang mga katunay, ito lang yung magiging basihan natin eh. Dati sinabi ko na to, tinalakay ko na. Yung mga nagsasabi na si VP Sara, dinala lang ni PBBM, ito pagbasihan natin. Nung panahon na tumakbo bilang Vice President si PBBM, halos natalo siya ni Leni. 'Di ba? Natalo siya ni Leni. Kung yung malakas siya nung mga panahon na 'yon, dapat hindi siya matatalo, hindi siya matatalo ni Leni. 'Di ba? Bakit ganon? Natalo si Leni. Bakit ganon? Natalo si PBBM ni Leni. Nasaan na yung 31 million na bumoto kay PBBM
nung tumakbo siyang presidente. Ibig sabihin, hindi nyo binoto si PBBM kasi vice president lang ang tinatakbo ni PBBM noong mga panahon na yon. Hinihintay nyo muna na tumakbo si PBBM ng presidente bago lumitaw yung 31 million. 'Di ba? Pero nung tumakbo nung presidente si PBBM, lumabas ang 31 million. Lumabas ang 32 million ni BP Sara na mga bumoto sa kanila. Ang laki ng pinagkaiba nung tumakbo si PBBM na vice president sa presidente. Ngayon, tatanungin ko kayo, sino ang nagdala? Hindi ko nasasabihin kung sino nagdala, pero alam nyo naman sa mga isip nyo siguro, ayaw nyo lang aminin. Kasi ayaw na natin magpakiporito, ayaw natin maging tanga, pero kung oobserbahan mo yung mga nangyari, di ba, magiging question kung sasabihin na malakas talaga si PBBM. Pasensya na po, syempre, presidente natin. Kaya paano may respeto pa rin ako, syempre, sa presidente. Pero ako, nagtatanong, di ba, nasaan na yung 31 million, bakit hindi lumabas nung tumakbo si PBBM bilang vice president kung talaga siya'y malakas? Bakit nung 2022 lang lumabas? So, syempre, parang kinailangan din nila yung mga Duterte. Dahil, syempre, hindi naman nila kukunin ang mga Duterte kung ang mga Duterte ay mahina lang. Kung ang mga Duterte ay hindi sila kayang dalin. 'Di ba? Kaya yung mga Duterte is talagang pinuntahan, kinumbinsi, talagang nakuha nila. 'Di ba? At ganun, naging maganda yung resulta. 'Di ba? Kasi alam naman natin, may pundasyon na yung mga Duterte. Hindi naman mananalo si PRR ding presidente kung walang nagtitiwala sa kanila at wala silang pundasyon. 'Di ba? Yun. Si Bongbong na presidente, pero kung tatakbo si Sara na presidente, Bongbong will slide down. At kausapin na Chavit Singson si Sara na, si Bongbong ang ating vice-presidente, ang rason doon ay para maprotektahan daw si BBM. So malaking tulong talaga itong si Chavit Singson sa eleksyon. So parang pinaplano na ni Chavit, si Chavit na nagpaplano na itong usapin na to na kung sino yung magiging vice president o presidente, parang pinipix niya na kampanya sa pagtakbo ni Bongbong Marcos. Sara, sigurado mo nanalo for president. Nobody would beat her. She is very popular that time. Pero after election, ito na kabibig. Ito na ang revelasyon ni Chavit Singson. May Alzheimer's na si Bongbong. Di na ako kilala. He said he would no longer support the president and his family in the future elections after his rather forgettable experience with the Marcos in the last presidential balloting. O, tingnan mo. Chavit Singson, hindi na niya suportahan si BBM at ang kanyang pamilya kung tatakbo man ito sa election, future election, kasi hindi niya makakalimutan kung ano ang ginawa ni BBM sa last kumbaga nadala na si Chavit. Siyempre, sinasabi nga ni Kabibig, no? Si Chavit naglabas, 'di ba? Naglabas ng pondo. 'Di ba? Kahit pa paano, siyempre, kaya ka naglalabas para pag tinulungan kita is magkakaroon ka ng balik sa akin kahit pa paano. Kaso wala namang nangyari. Parang pagkatapos ng lahat, it's the end na. Ala na. Parang yung sinasabi dito ng Alzheimer's is hindi na siya kilala. Ayun. Para sa akin yung Alzheimer's siguro parang lang, salita lang yun eh. Talagang kasabihan lang. Di ba? Ito na siguro ang last na pagsuporta ko sa mga Marcoses dahil hindi na kami kilala. The former governor also said that he would back Sara if she opts to seek the highest elected post in 2020. I will support her. Ay, naku. Ayun, si VP Sara ang susuportahan ni Chavit. Nakita naman natin ngayon, no, yung sa midterm election, di ba? Alam naman natin kung kanina sumusuporta si Chavit. Suportahan ka ni Chavit Singson. Sabi niya, I will support her. I will support susunod si Chavit naman mapag-initan. VP Sara. Kasi dapat, suportahan ni Chavit Singson, VP Sara, ang game plan lang, grabe ang game plan, no? Mag-COC si Bongbong Marcos as president. Pero kung mag-COC si Sara as president, Bongbong Marcos will slide down. Mag-vice presidente para protektahan si Bongbong Marcos. Talagang iniisip ni Chavit Singson, protektahan si Bongbong Marcos. Pero si Sara ang nag-slide down, si Bongbong pataas. Kumbaga protekta dahil alam nila, di ba, na natalo si PBBM noong mga panahon ng vice presidential. Kumbaga, protektahan natin to para talagang manalo to. So, yun ang ginawa naman nila. Nagtagumpay naman, kaso hindi naging maganda yung resulta.
So, utang ni Bongbong Marcos kay VP Sara, kay Chavez, ang dami palang utang ni Bongbong Marcos. Napilit niyang kinakalimutan yung mga taong tumutulong sa kanya at traitor. Pastor Oo. Tibuloy. Sino pa? Ang KOJC members. Oh, Believe sa SMNI, di ba? Kitang-kita naman natin sa SMNI na talagang ini-endorso talaga sila. Di ba? Kitang-kita naman natin. No? Eh, doon sa mga mainstream media, no? Pasensya na sa mga mainstream media, hindi naman talaga gano'n na binabalita ang mga Marcos. Halos nga ang binabalita, yung kung ano yung nagawang hindi maganda ng mga Marcos, eh. Pero yung mga goods na ginagawa ng mga Marcos ay hindi nila binabalita. Bilib kay Kaya nga Bongbong. hindi nalinawan yung mga tao kung hindi pa nagkaroon ng social media is hindi natin malalaman kung ano yung mga magagandang nagawa ni Apo Lakay sa Pilipinas. Marcos noon. Binigyan ng platform si Bongbong Marcos, debate, pero scripted pala yun, mga kabibig. At madami talagang nabudo sa kanilang debate. Ang galing ni Bongbong that time, pero scripted pala, minemorize pala. Ngayon, bagong revelasyon, may sakit si Bongbong Marcos na Alzheimer, sabi ni Chavez Singson, kasi nakalimutan na niya si Chavez Singson after election. Kasi tapos ka na. Tapos na ka nang nagamit ni Bongbong Marcos. Katulad ni VP Sara. Kung hindi pa lang yung VP ang si VP Sara ngayon, baka nakalimutan na rin yan. O ano, paano makalimutan si VP Sara? Impeachment. Wala na nga pilit na nga gustong kalimutan si BP Sara eh. Tama si Kabibig doon, kaya nga yung impeachment gustong-gusto nang tanggalin si BP Sara sa pagiging vice eh. O kaya ngayon pa lang pinipilit, matagal na nilang pinipilit na kalimutan si BP Sara. Kaso talagang hindi nila talaga matipak-tipak eh. Hindi nila maitulak palabas talaga eh. Binabalik ng mga tao si BP Sara eh. Ipatanggal sa pwesto yung ama na sa ICC. Diba? If you try to figure it out, malalaking tao na to ang nagsabi, Bongbong Marcos may Alzheimer kasi nakalimutan na ako after election. If you try to figure out itong mga malaking tao, they're speaking about Bongbong Marcos. Try to analyze how to get rid of VP Sara for 2028. Impeachment. Ano pa? Paano saktan si VP Sara para hindi siya mag-focus sa kanyang trabaho, para mali-mali ang kanyang trabaho, para iba siya ng mga tao, o Duterte ilagay sa ICC. Kasi si Duterte tinik yan Kaso nga lang kahit sabihin nilang idalin sila doon para i-bash ng mga tao, hindi ganun yung nangyayari. Halos lahat na nga ng masasama ay ipinaparatang na sa mga Duterte, kaso hindi pa rin nakukumbinsi yung mga taong sumusuporta sa mga Duterte. Hindi pa rin naniniwala, hindi pa rin bumabaliktad. Malaking tinik sa 2025 election last May. Malaking tinik si Digong kasi kung hindi yan na ilagay si Digong sa ICC, posible yung Pilipilaban pasok lahat. Kasi talagang ang iniisip nila kay Tatay Digong syempre parang pag nawala si Digong, si Tatay Digong, kabawasan yan. 'Di ba? Kabawasan sa lakas nila yan. Kaso hindi ganun din ang nangyari. Tinanggal si Tatay Digong, dinala sa ICC, mas lalong nagkaroon ng simpatya ang PDP laban. Mas lalong nakita, mas lalong sinuportahan ng mga tao, mas lalong naging matunog. 'Di ba? Si Pangulo Kaya Torres, lalong-lalo na ako si PRRD ay nandito. Nako. kasi sasamahan talaga ang Pilipilaban sa kahit anong lugar, mangampanya lang siya. Tapos naramdaman ng alyansa na threat talaga si Duterte kasi every now and then pinupuntahan si Duterte na maraming tao, kahit pinutulan ng kuryente, hindi nabigyan ng venue, pumupunta talaga ang mga tao dahil kay Tatay Digong. At doon parang naramdaman nila na iba ang takbo nito kung nandiyan parang si Digong, dapat talaga ICC. Diba? VP Sara, ano nangyari? Impeachment. Akala natin yung Quadcom para saan? Legislation in aid of impeachment pala ni VP Sara. Para sa lahat ng ginawa ng maganda ng mga Duterte, ito pa yung naging kapalit 'Di ba? Ito pa yung naging kapalit. Yung ilaglag sila. Yung ilagay sila sa hindi magandang posisyon. 'Di ba? Gets nyo? Chavez Singson na nagsabi, nakalimutan na ni BBM si Chavez Singson. Malubhang sakit niyang makalimutin. Alzheimer talaga. Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kabayan TV at syempre natunghayan natin ng boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Kabibig. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.